Sa makabagong mundo, ang paglaganap ng impormasyon ay napabilis. Sa isang pindot lamang ay maaari mo nang makita ang impormasyong iyong kailangan. Ngunit sa bawat impormasyong nakikita, nararapat lamang na tayo ay maging mapanuri, magkilatis, at maging responsable. Ang pagbilis na pagkalat ng impormasyon ay siyang pagdami ng impormasyong peke at mapanira. Lihim na panganib. Ang mundo ay malawak. Maraming impormasyon ang nagsilabasan at responsibilidad nating suriin kung ano nga ba ang makabubuti o makakasama. Dahil kung hindi, baka ikay maging biktima ng impormasyong nakakasira. Isa na rito si Bernie. Isang makeup lover na araw-araw bumibili ng kolorete sa mukha para siya ay mas lalong gumanda. Sa sobrang dakol tabi ang nagsasabing magayon ang produkto tas magayon ang reviews and effect ng makeup. Dahil na po ako nagduwa-duwang magbakal, lalo na kung bagong release. Pero sa sobra kong pagkahilig, pinaghalat na palang panganib. Sa labis na paghahanap ng makeup na gusto niya magamit, ay may problema siyang hindi niya inaasahang lumapit. Ang dating makinis, walang bahid ng kapangitan ng mukha ni Bernie ay napalitan ng makulubot at puno ng tigyawat na mukha. Dahil lamang sa peking produkto mula sa hindi pagkilatis ng impormasyong kanyang nakita. Isa si Bernie sa 65% ng mga Pilipino na nahihirapang matukoy kung ano ang totoo sa peking balita. Kaya naman, ganoon na lamang kadali si Bernie maniwala sa mga peking impormasyon, gaya ng peking makeup product. Kamusta ka naman ngayon, Bernie? Sa ngunyan po, mamundo. Tapos, sobra po ang dagat ko sa mga tao. Sige palaganap fake news, tapos fake products. Mahihiling naman po sa bando kung anong nangyari. Ayon sa isang survey na isinagawa sa bansa, umabot sa 55% ng mga Pilipino ang nagsabing madalas o paminsan-minsan silang nakararanas makakita ng maling impormasyon online. Ano yung naging epekto sa iyo pagkatapos mong gumamit ng kolorete sa iyong mukha? Sa ngunyan, nagbabalo po akong magpa-check up kung ano ang naging sani, kung nangyari ni. Pero mentally and emotionally unstable po ako ngunyan. Grabe po sa nangyari sa pando ko after gumamit kay itong produkto na sa huna ako magayon, kabaliktaran panan. Talagang nagkulang man tabi ako sa pag-intindi kang nabasa kong impormasyon sa online market. Kaya araw kinang nangyari sa kuya. Grabe so epekto kang produktong sa kuyang nabakal. Dahil ko lamang inisip kung ano ang yaon sa laog kang sa kuyang ginamit. Mas lalo nang nangyari sa mga taong nakabakal kay araw kini. Sa mga taong dahil nyo naman naintindihan kung ano ang epekto o side effect ang sa indang ginamit. Kaya kailangan tang intindihon, basahon na maray kung ano ang satuyang babakalon, ang satuyang nabasa sa online. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang papel ng media literacy o ang kakayahang suriin, unawain at pag-aralan ang mga impormasyong nakikita sa iba't ibang media. Kailangan matutunan ng kabataan ang pagtatanong, saan nagmula ang balitang ito? Kung pagkakatiwalaan ba ang pinagmulan? O may ebidensya ba itong sumusuporta? Kaya sa mga ate tapos kuya ko dyan na magtatry na magbakal sa online saudan, suriin nindo muna kung ini ba ay FDA approved, tapos kung ano ang side effects na pwedeng mangyari kung sakaling magamit ang produkto. Tapos dahil magpauto sa fake news, fake post, tapos fake product. Dapat tataw kita magbasa. Aramon kung saan hali ang impormasyon, kung may kredibilidad ba ini. Ang kwento ni Bernie ay nagpapakita na sa bawat impormasyong ating natatanggap ay may kaakibat na panganib na dapat nating iwasan. Dahil sa pagbilis na takbo ng impormasyon ay siyang bilis ring magkalat ng peke at nakakapaniwalang balita. Huwag agad maniwala sa mga bagay na nakikita, mapa-online o personal. Dahil sa bawat impormasyon, matalinong pagsusuri ang tanging proteksyon.